So ganyan, yung K natin is equals to 2. Tapos yung R1 equals to 1 and 2. R2 equals to 1 and 3. Tapos R3 equals to 2 and 3. Yan yung voting set. So parang, pero so di ba pag ganito, parang pag nag-request si P1, parang tinanong nyo na din lahat. Parang tinanong nyo na din si 2 and si 3. Kasi nasa same. Ay, yeah. Do it for 4 or 5. Para... Ano yung isa ko? Ay, Ito naman 3. 3 lahat nagkausap na yun. 5 na. 5. Apat. Ay, oo, tama. Yan. Okay. So si 1 at saka si 4 hindi siya directly na magka-connect. Pero pag i-simulate natin, kunwari, si 1 gusto niya pumasok ng critical section. Meron grant si 3. Lahat sila may grant, is equals to 1. Tapos let's say nauna si 1, humingi niya kay 2 and 3 yung grant, ibibigay naman nila kasi wala naman ibang humingi. So bibigay nila. Pero in same way, sabay sila ni 4 na gusto pumasok sa critical section. Since binigay na ni 3 and 2 kay 1 yung grant, tapos yung K mo is equals 2 lang per group, di ba? So, na-satisfy niya na yung condition na sa group size, kailangan yung number of permissions ay equal sa group size. So, since na-satisfy na po siya, pasok na siya sa critical section. Eto, hindi pa siya pwede makapasok dahil yung grants niya, yung nakuha niya palang permission is 0 pa. Since ito, yung grants na nandito. After mag-execute ni P1, ni process 1 ng critical section, magbabalik siya, magsisend siya ng message dito sa 2 and 3 na release. Ibabalik niya yung grant. So magkakaroon ulit ng grant. Tapos yung maganda din sa Maikawa, since nag-request to sa 2 and 3, meron silang queue na sinastore dun na si 4 yung nauna nag-request. Kasi let's say si 3 din ni-request niya si 2, nauna si 4. So si 4 muna, then 3. Pag once nakuha niya ulit yung grant niya, bibigay niya kay 4 yung grant niya. Then si 3 at the same time, nauna din si 4. Tapos let's say nag-request si 2, ibabalik niya yung grant niya dito. Bibigay niya yung grant. So si 4 naman yung makakapasok sa critical section. So parang lang siya, parang hindi ko ma-pronounce yung Ricard Agrawala. Agrawala. Pero eto, tatanungin niya lahat ng nodes eh. Eto may grouping. So yun, parang ganun yun. So, ano yung difference niya? So, ang rational dito is, for Ricard and Agrawala, you basically need, if you have n nodes, you need n minus 1 replies. Dito, you just need square root of n minus 1 replies para makapasok ang critical section. Okay? So, it's actually just a simple modification. Okay, medyo simple. Modification of Ricard and Agrawala by just grouping the nodes and knowing where to actually send yung request message mo. Okay? Sige. So yung code mo. Sorry? Papakita ba yung code, sir? Sige. So ano yung mangyayari dun sa mismo code yung, let's say, yung process mo? May dalawa kaming... Wait, nar-code yung ba yung grouping o gumawa kayo ng algorithm? Hard-coding ko. Sige, never mind. Okay. Ano pa naman ito? Collect ng group mo. So yung... Ba't mo? It's not that. Yun, so yung una niya, meron siyang loop na, kasi since alam niya na kung sino yung mga group niya, meron siyang loop na nagsisend
to all group members ng request. Next. Tapos yung So ganyan, yung process namin, ganito lang, yung kagaya nga kanina, yung code block 1, loop siya na nagsisend to all group members, since alam niya yung group members siya ng request. Then, aantayin niya yung parang infinite, hindi naman infinite, busy waiting loop. Inaantay niya, meron integer na permissions, yung permissions, kailangan equal na siya sa group size. So, aantay niya, hanggat hindi pa siya equal, mag-wait lang siya ng mag-wait. Pag na-grant na siya ng permission from all the groups, sa group size niya, then papasok na siya sa critical section. Then, lulup niya na naman, nasa-sendan niya lahat ng nag-permit sa kanya, ng release. So, in that case, sendan niya lahat ng nasa group niya. Then, yung listener naman, yan, nililisten niya lang if may natanggap siyang pag may natanggap siyang request, tapos if grant is equals to 1, then bibigay niya yung request na yun. If nakatanggap siya ng request, then grant is equals to 0, then ilalagay niya sa queue niya. Tapos and then if nakatanggap siya ng granted, then pupunta niya si process, yung permission plus lang. So what are the messages that are available in this setup? Ano yung mga messages na pinapasa-pasa niyo? Sa kanila, @sign, tapos yung machining, tapos exclamation point bago nag-reply. Sa inyo, ano yung mga pinapasa niyo na messages? For request, name, process 1, then request. Then same process 1, then grant. Ano yung sabihin ng P1 grant? You're granting process 1? Or Yung P1 P1 issue yung ng grant? P1 So yung P1 yung issue ng grant. P1 issue the grant. Kasi ano siya, kailangan siya dito para alam mo kung sino yung mga nag-grant na sa'yo. Sige, okay. Then we have P1 release, meaning siya yun na yung nag-release. Actually yung sa release hindi na kailangan ng kasi once nakakuha si listener ng release, yung grant na equate na ulit to 1. Tapos punta ka dito. Paano pag may naka-queue? Sure, nung may naka-queue. May naka-queue na message. May nag-request sa'yo. Sir, babalik muna yung grant bago na ibibigay. So, di ba kasi nasa queue naman. So, pagkabalik niya ng grant, dun pa lang niya ibibigay dun sa nasa queue. Eh, hindi nga siya uli nag-request. Parang nag-request na ako sa'yo, tapos nag-aantay na ako sa'yo. Definitely, di ba? Yung dun sa queue. Oo. Meron kaming if statement sa taas na yung conditions punta ka sa receiver. Dapat, kapag grant is equal, if you receive a release message, and there is something inside your queue, papadalan mo muna ng grant, yung unang process. Sir, ito, meron kami if, yung sa start talaga na if peer 1.grant, actually if yung process namin .grant is equals to 1 and queue size is greater than 0, then gagrantan niya yung process na nasa queue na yon ng then babawasan na yung queue size na yon. Tapos Pero dapat hindi mo i-reset yung grant kasi release ka ulit ng grant message to the queue. edi sir, sa pag sa if, edi grant is equals to 0 ulit. Pag naka-receive ka ng release message, naka-release ka ng release message, may tao pa sa queue. Sure. Okay? The only time that you receive a release message is if grant is actually equal to 0. Tama?
Ngayon, pag may laman sa queue, ano gagawin mo? You just send the Pasa mo- grant pasa mo message na agad yung grant. to all of the Ah. members inside the Hindi mo na queue. kailangan ibalik. And you don't have to touch the grant value. Oo nga. Gagawin mo lang, grant equals to 1 if the queue size is equals to 0. Sir, pero, Okay, okay. Sir, pero, yung code namin kasi, sir, nasa taas yung if, check niyo yung queue size, then, nasa pinakadulong else, kasi lahat yung if else. Sige. Nasa dulo, so parang daya. Yeah, sige. Anyways, sige, pareho lang sa Anyways, sige. Parang ano pala. Oh, tapos? How did you let the processes communicate with each other? TCP, UTP, Sir, yung multicast? UDP. UDP. So, ano yan? Nag-multicast ko sa or paano? Sir, ano lang siya, ginawa namin dito is local host sila, then yung port number, yung... So, alam mo na beforehand kung saan nakalagay yung iba-iba. Ano, tapos directly nag-communicate. So, ba't yun na lang nag-isip? Kasi kung UDP, may chance pa mawala yung message mo. Kaya kung alam mo na rin naman lahat ng locations nila, statically, di ba? Ba't di ka na lang nag-isip? May big code na tayo ng gamit. Sir, may existing code. Meron na kaming UD. So yung UDP chat na ginamit namin. Sige, chat. Okay, sige, thank you. Okay, I'll just check it later. Check the application later. First yung ano namin, 7.